Kumusta po kayo mga minamahal naming taga-subaybay at maligayang pagbabalik sa ating channel. Sabi nila, sa likod ng bawat nakasisilaw na liwanag ay may aninong nagkukubli. Paano kung ang anino na yon ay nasa anyo ng isang anghel na tagapagligtas? At paano kung ang tulong na kanyang inaalok ay isa palang patibong? Samahan ninyo kaming tuklasin ang kwento ni Sinag sa unang kabanata na pinamagatang Anghel sa Gitna ng Mga Bubog. Amoy ng mainit na sabaw, ng bagong saing na kanin, at ng piniritong isda. Ito ang mundong ginagalawan ni Sinag Hilario. Sa loob ng maliit, ngunit laging abalang karinderya, tahanan. Bawat araw ay isang karera. Ang kanyang mga paa ay sanay na sa mabilis na paglakad. Ang kanyang mga kamay ay sanay na sa pagbubuhat ng mabibigat na plato. At ang kanyang ngiti ay laging handa. Kahit pa ang pagod ay unti-unti nang gumuguhit sa kanyang mukha. Sinag, isang order pa ng sinigang dito. Sigaw ni Aling Tess, ang may-ari ng karinderya. Opo, Nay. Mabilis niyang tugon, sabay kuha ng isang malinis na mangkok. Sa gitna ng kanyang pagmamadali, isang tunog ang biglang pumunit sa pamilyar na ingay ng tanghalian. Isang nakabibinging pagpreno ng sasakyan na sinundan ng malakas na kalabog at ang tunog ng nababasag na salamin. Tila huminto ang mundo ni Sinag. Isang itim at kumikinang na luxury car ang sumalpok sa stall ng mga prutas sa tapat mismo ng karinderya. Nagliparan ang mga bayabas at mangga. Nagtilian ang mga tao. Sa isang iglap, ang maaliwalas na tanghali ay napuno ng gulat at takot. Mula sa driver's seat, isang lalaking naka-uniformeng puti ang lumabas. Nanginginig at namumutla. Ngunit hindi sa kanya napako ang tingin ng lahat. Ang pinto sa likuran ay dahan-dahang bumukas. Unang lumabas ang isang sapatos na gawa sa balat na mas makintab pa sa sahig ng karinderya. Sumunod ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng isang perpektong plansadong business suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasyaay-gaay at sa kanyang mukha ay walang mababakas na anumang gulat o takot. Tanging kapayapaan at awtoridad. Siya si Soliman Alcaraz at sa sandaling iyon, sa gitna ng nagkalat na prutas at nabasag na bubog, para siyang isang anghel na bumaba mula sa langit. Naglakad siya palapit sa kaguluhan. Ang mga tao ay tila nahawi para bigyan siya ng daan. Huminto siya sa harap ni Aling Tess na naghihisterya na sa nangyari. Magkano ang lahat ng ito? Tanong ni Soliman. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng kapangyarihan. Babayaran ko lahat. Triplehin mo pa. Natigilan si Aling Tess, maging ang mga usisero ay natahimik. Ngunit hindi sa kanila nakatingin si Soliman. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dalagang nakatayo sa may pintuan ng karinderya, nakatulala. May bahid ng sabaw ng sinigang sa kanyang uniforme, ngunit sa mga mata nito ay may nakita siyang kakaibang kislap, isang kislap ng katatagan. Naglakad si Soliman palapit kay Sinag, nilagpasan ang lahat ng iba pa na para bang sila'y hangin lamang. Bawat hakbang niya ay tila isang anunsyo ng isang bagong kabanata. Huminto siya sa mismong harapan ng dalaga. Ikaw, Binibini, sabi niya sa malumanay na boses, maayos ka lang ba? Hindi makapagsalita si Sinag. Naistatwa siya sa kinatatayuan, nalulunod sa presensya ng lalaki. Ngayon lang siya nakakita ng ganitong tao sa malapitan. Amoy pa lang nito ay amoy mayaman na. Tumango lang siya bilang sagot. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Soliman. Kinuha niya ang isang panyo mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang inabot ito kay Sinag. Mukhang mas nagulat ka pa kaysa sa akin. Pagkatapos ay dumukot siya ng isang card holder mula sa kanyang coat. Kumuha siya ng isang business card at iniabot ito
Sa nanginginig na kamay ni Sinag, Soliman Alcaraz, pagpapakilala niya. Tawagan mo ako kung may kailangan ka, kahit ano. Ang mga mata ni Soliman ay nangungusap, isang halo ng paghanga at isang bagay pa na hindi maintindihan ni Sinag. Isang bagay na tila nagsasabing, akin ka. Bago pa man makabawi si Sinag, tumalikod na si Soliman at nagsimulang ayusin ang lahat. Sa isang tawag lang niya, dumating ang kanyang mga tauhan. Inasikaso ang driver, ang pulis, at si Aling Tess. Ang gulo ay naging kaayusan. Ang takot ay naging pagkamangha. Bago siya sumakay muli sa ibang sasakyan na dumating para sa kanya, muli siyang lumingon kay Sinag na hanggang ngayon hawak pa rin ang kanyang business card. Ngumiti si Soliman, isang ngangiting kayang magpatigil ng bagyo at magpatibok ng kahit anong puso. Huwag kang mag-alala, binibini, sabi niya, at ang bawat salita ay tila isang pangako. Simula ngayon, ako na ang bahala sa lahat. Hindi natulog si Sinag ng gabing iyon. Paulit-ulit niyang tinitigan ang business card na para bang isa itong mahiwagang bagay na maaaring magbago ng kanyang kapalaran. Soliman Alcaraz. Kahit ang pangalan ay tunog makapangyarihan, kinaumagahan, habang nag-aalinlangan pa rin kung ano ang gagawin, tumunog ang kanyang lumang cellphone, isang hindi rehistradong numero. Hello? Kinakabahan niyang sagot. Sinag. Isang pamilyar at malumanay na boses ang tumawag mula sa kabilang linya. Si Soliman ito. Umaasa akong hindi kita naabala. Tila may kuryenteng gumapang sa buong katawan ni Sinag. Sir Soliman, hindi po, ayos lang po. Good, sabi nito. Gusto ko lang siguraduhin na maayos ka at mayroon akong isang alok. Huwag mo itong ituring na bayad pinsala. Ituring mo itong isang paanyaya. Magbakasyon ka muna ng ilang araw para makabawi sa pagkagulat. Mayroon akong isang unit na hindi nagagamit. Doon ka muna. Naku, sir. Huwag na po. Nakakahiya. Mabilis na tanggi ni Sinag. Ngunit mayroong paraan si Soliman sa pananalita na hindi mo matatanggihan. Mahinahon, ngunit pinal. Pagkatapos ng 10 minuto, napapayag na si Sinag. 1 oras lang ang lumipas. May isang itim na van na sumundo sa kanya sa eskinita ng kanilang bahay. At doon, nagsimula ang panaginip. Ang unit na sinasabi ni Soliman ay isang penthouse apartment sa tuktok ng isa sa pinakamatataas na gusali sa syudad. Pagbukas pa lang ng pinto, napasinghap si Sinag. Ang sahig ay gawa sa puting marmol na mas malamig pa sa yelo. Ang mga bintana ay mula sahig hanggang kisame at mula roon ay tanaw niya ang buong syudad na tila mga mumunting ilaw lamang. May mga sariwang bulaklak sa bawat mesa at ang amoy ng kwarto ay tila pinaghalong lavender at karagatan. Totoo ba ito? Bulong niya sa sarili. Kinabukasan, isinama siya ni Soliman sa isang shopping spree. Pumasok sila sa mga tindahan na dati ay sa labas lang niya tinitingnan. Pinagsukat siya ng mga damit, sapatos, at alahas. Sa tuwing lalabas siya ng fitting room, sasalubungin siya ng nakakatunaw ng ngiti ni Soliman. Bagay sa'yo lahat, sabi nito. Pero pinakagusto ko ang nangiti mo kapag suot mo yan. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Sinag na siya ay isang prinsesa. Ang pakiramdam ng kilig ay bago at nakakalasing. Ngunit ang nagpataba sa puso ni Sinag ay ng isang hapon, nagpaalam si Soliman na may pupuntahan lang. Kinalaunan, tumawag ang kanyang ina, umiiyak sa tuwa. Dumating daw si Soliman sa bahay nila, nagdala ng 2 sakong bigas, isang malaking kahon ng groceries at nangakong pag-aaralin ng kanyang bunsong kapatid hanggang makatapos ng kolehiyo. Anghel ang amo mo, anak. Hulog siya ng langit, sabi ng kanyang ina. Nang gabing iyon, habang magkasama silang kumakain ng hapunan sa penthouse, tinanong ni Sinag,
Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Soliman, ngumiti ito at sa ilalim ng mga ilaw ng chandelier, ang kanyang mukha ay perpekto dahil nakita ko ang sarili ko sa iyo, Sinag. Isang taong nagsusumikap, isang taong may mabuting puso at gusto kong protektahan ang pusong yon. Habang tumatagal, ang penthouse na dati parang isang palasyo ay nagsimulang magmistulang isang hawla. Isang maganda at kumikinang na hawla. Napansin ni Sinag na bihira na siyang lumabas mag-isa. Palagi siyang may kasamang driver o si Soliman mismo. Isang araw, naglakas loob siyang maglakad-lakad sa parke sa ibaba ng gusali. Doon, sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang batang lalaking nakaupo sa isang bench. Payat ito, magulo ang buhok, ngunit ang kanyang mga mata ay matalino, tila mas matanda pa sa kanyang edad. Nakatitig ito sa kanya, hindi galit, hindi rin masaya. Isang titig na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Nailang si Sinag at nagpatuloy sa paglalakad. Kinagabihan, habang pauwi mula sa isang mabilis na pagbili sa convenience store, muli niyang nakita ang bata. Ngunit ngayon, hindi na ito nakaupo lang. Ito'y nakatayo sa gitna ng daanan niya patungo sa engrandeng lobby ng gusali. Huminto si Sinag. "Bata, kailangan mo ba ng tulong?" Umiling ang bata. Lumapit ito ng isang hakbang, sapat na para marinig niya ang ibubulong nito. Ang mga mata nito ay seryoso at puno ng isang babala na hindi niya maintindihan. "Mag-ingat ka sa kumikinang binibini." Bulong nito, ang boses ay manipis, ngunit matalas, nakakasilaw at nakakasunog. Pilit iwinaksin ni Sinag sa kanyang isipan ang mga salita ng bata. Baliw lang siguro yon, bulong niya sa sarili habang sumasakay sa pribadong elevator patungo sa penthouse. Ngunit ang mga mata nitong seryoso at ang lamig ng boses nito ay tila isang tinik na bumaon sa kanyang dibdib. Sa mga sumunod na araw, sinubukan niyang kalimutan ang insidente. Itinuon niya ang kanyang pansin sa kabutihan ni Soliman, sa mga mamahaling regalo at sa mga pangako ng isang magandang kinabukasan. Ngunit parang isang basag na salamin, nagsimula siyang makakita ng mga lamat sa perpektong imahe ng kanyang tagapagligtas. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Isang umaga, habang naghahanda siya para lumabas, pinili niya ang isang simpleng dilaw na bestida na paborito niya. Ngunit nang makita siya ni Soliman, ngumiti ito ng matamis at may kinuha mula sa walk-in closet. Isang puting bestida, mas elegante, mas mahal. "Ito ang isuot mo, mahal ko," sabi nito sa malambing na boses. "Mas lumalabas ang iyong inosenteng ganda rito." Hindi ito isang utos, ngunit sa paraan ng pagkakasabi nito, naramdaman ni Sinag na wala siyang pagpipilian. Isang hapon, habang nag-iisa, tinawagan niya si Cherry, ang dati niyang katrabaho sa karinderya. Nagkakamustahan sila at nagtatawanan nang biglang pumasok si Soliman sa sala. "Sino yan?" tanong ni Soliman. Ang nangiti ay nasa labi pa rin, pero ang mga mata ay hindi. "Si Cherry po, kaibigan ko," sagot ni Sinag. Lumapit si Soliman, kinuha ang telepono mula sa kanyang kamay at nagsalita rito. "Hello, Cherry. Pasensya na, pero kailangan na naming maghanda para sa aming hapunan. Maybe next time." At ibinaba nito ang tawag. Hinalikan siya nito sa noo. "Ayokong naiistorbo ka ng iba. Ang oras mo, para sa akin lang." Ang dating kilig ay napalitan ng kaba. Muli siyang naglakas loob na bumaba sa parke, umaasang makakahinga siya ng maluwag. At naroon na naman ang bata, si Maliksi. Tila hinihintay siya. "Hindi ka nakinig," sabi nito, walang paligoy-ligoy. "Ano bang sinasabi mo?" Depensa ni Sinag. "Kilala mo ba si Hiraya?"
Tanong ng bata. At sa pagbanggit ng pangalan, may dumaang lungkot sa mga mata nito. Maganda rin siya, tulad mo. Mabait. Dati, nakatira rin siya sa isang gintong hawla. Bago pa man makasagot si Sinag, may papalapit na security guard ng building. Mabilis na tumakbo palayo ang bata, ngunit naiwan sa isip ni Sinag ang pangalan. Hiraya. Pag-akyat niya sa unit, gulong-gulo ang kanyang isip. Sino si Hiraya? Bakit parang pamilyar ang pangalan? Sa kanyang pag-aayos ng mga damit na ipinamili ni Soliman, may isang drawer sa pinakailalim ng aparador na bahagyang nakaawang. Sa kanyang pag-usisa, isinara niya ito ng maayos. Ngunit may naramdaman siyang matigas sa ilalim ng mga sapin. Dahan-dahan niyang inangat ang mga sapin. At doon, nakatago sa sulok ay isang hikaw. Isang hikaw na napakaganda. Hugis paru-paro na may maliliit na diamante. Alam niyang hindi ito sa kanya. Hindi ito ang estilo ng mga alahas na ibinibigay sa kanya ni Soliman. Ito ay luma, ngunit inalagaan. Sino ang nagmamay-ari nito? Hawak-hawak niya ang hikaw, pinagmamasdan ang kislap nito sa ilaw nang marinig niya ang pagbukas ng pinto. Si Soliman. Mabilis niyang ikinuyom ang kanyang palad, ngunit huli na ang lahat. Nakita nito ang ginagawa niya. Lumapit si Soliman. Ang mukha ay kalmado. Dahan-dahan itong binuksan ang kanyang nakakuyom na palad at tiningnan ang hikaw. Isang matamis na ngiti ang muling sumilay sa mga labi ni Soliman, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Ah, sabi nito, kinukuha ang hikaw mula sa kanya. Isang lumang alaala lang, huwag mo nang isipin. Ibinulsa nito ang hikaw, at sa isang saglit, isang segundo lang, nakita ni Sinag ang pagbabago sa mga mata ng lalaking minsan niyang tinawag na anghel. Isang kislap ng lamig na tila kayang magpayelo sa impyerno. Isinara ni Soliman Alcaraz ang pinto ng kanyang pribadong pag-aaralan. Ang nangiting ibinigay niya kay Sinag, ilang minuto lang ang nakalipas, ay ganap ng naglaho, na para bang isa lamang itong maskarang maingat na hinubad. Ang natira ay isang mukhang blangko, malamig, at walang emosyon. Umupo siya sa kanyang malaking silyang gawa sa leather at binuksan ang isang monitor na nakatago sa gilid ng kanyang mesa. Sa isang pindot lang, lumabas sa screen ang iba't ibang anggulo ng penthouse. Ang sala, ang kusina, ang silid-tulugan. At naroon si Sinag, nakaupo sa gilid ng kama, halatang gulong-gulo ang isip, hindi mapakali. Pinanood niya ito, bawat buntong hininga, bawat paghilamos sa mukha. Para sa kanya, si Sinag ay isang obra maestra, isang perpektong nilalang na may dalisay na puso, na hinulma ng kahirapan ngunit hindi binali nito. Siya ang pinakamagandang hiyas sa kanyang koleksyon. Ngunit kanina, nakita niya ang isang lamat. Ang pagdududa sa mga mata nito, ang pagkakatuklas sa hikaw. Sayang, bulong ni Soliman sa katahimikan ng kwarto. Nagsisimula na siyang mag-isip. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Bata pa siya noon, nakatayo sa harap ng kanyang ina, isang matapobre at istriktong babae. May isang maliit na lukot sa kwelyo ng kanyang uniforme sa eskwela. Hindi ito pinalo ng kanyang ina. Sa halip, tinitigan lang siya nito ng malamig. Ang mga Alcaraz ay perpekto. Soliman, sabi ng kanyang ina, ang boses ay kasing talas ng patalim. Ang isang maliit na dumi ay sumisira sa buong larawan. At ang dumi ay kailangang alisin. Napapikit si Soliman. Itinaboy ang alaala. Ang kanyang ina ang nagturo sa kanya ng kahalagahan ng kaayusan, ng kalinisan, ng perpeksyon. At iyon ang ginagawa niya. Kinukuha niya ang mga magaganda at dalisay na bagay bago pa man sila madungisan ng mundo. At itinatago niya sila
para manatili silang perpekto magpakailanman. Tumayo siya at lumapit sa isang pader na natatakpan ng isang malaking painting. May pinindot siya sa gilid nito at ang painting ay umangat na nagbunyag ng isang pader na puno ng mga naka-frame na litrato, mga litrato ng iba't ibang babae. Lahat sila ay nakangiti sa kamera, ngunit sa likod ng mga ngiti ay may bakas ng pare-parehong bagay. Isang kalungkutang hindi maipaliwanag. Nakaayos ang mga litrato sa isang perpektong linya, parang mga paru-parong nakapin sa isang koleksyon. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa bawat isa, hanggang sa huminto ito sa isang pamilyar na mukha. Isang dalagang may mahabang buhok at mga matang puno ng pangarap. Si Hiraya. Sa litrato, suot nito ang hikaw na hugis paru-paro. Ang pagkadismaya ni Soliman ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na galit. Ang batang lansangan na yon, si Maliksi. Siya ang dumi. Siya ang nagdadala ng lason sa isipan ni Sinag. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. "Renato," sabi niya. Ang boses ay kalmado at walang bahid ng galit na nararamdaman. "May isa tayong maliit na problema sa ibaba ng building. Isang batang palaboy. Ayusin mo." "Ayusin, sir?" tanong ni Renato sa kabilang linya. "Siguraduhin mong hindi na siya makakabalik pa." Paglilinaw ni Soliman, ang bawat salita ay may bigat. "Naiintindihan mo?" "Opo, sir. Masusunod." Ibinaba niya ang tawag. Muli niyang tiningnan ang monitor. Nakahiga na si Sinag, ngunit halatang hindi pa tulog. Napakaganda. Napakadalisay. Kumuha siya ng isang maliit na litrato ni Sinag na kuha noong araw na namili sila. Itinapat niya ito sa isang bakanteng espasyo sa pader. Bagay na bagay. Tinitigan niya ang litrato at isang halos hindi mahahalata, malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Huwag mo akong bibiguin, Sinag," bulong niya sa hangin. "Ikaw na ang pinakaperpekto sa lahat." "Magkikita tayo sa loob ng 3 araw, sabi ni Soliman habang inaayos ang kanyang kurbata sa harap ng salamin. Hinalikan niya si Sinag sa noo, isang halik na dati nagpapakilig sa kanya, ngunit ngayoy tila isang selyo na nagmamarka sa kanyang pag-aari. "I'll be thinking of you every second. Maging mabait ka dito." Pag-alis ni Soliman, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong penthouse. Ang bawat tiktak ng grandiosong orasan sa sala ay parang isang paalala ng kanyang pag-iisa. Lumapit siya sa bintana at pinagmasdan ang syudad sa ibaba. Mula sa itaas, ang mga tao ay parang mga langgam lamang, abala sa kani-kanilang buhay. At siya ay nasa itaas, nakakulong sa isang hawlang gawa sa salamin at ginto. Malayo sa lahat. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang matinding pagkasakal. Ang kanyang mga mata ay napadako sa dulo ng mahabang pasilyo. Doon ay may isang pinto na gawa sa dark wood. Simple lang ito kumpara sa ibang bahagi ng bahay, ngunit ito ang pinakaimposibleng pasukin. "Huwag mong bubuksan ang pintong yan, Sinag." Malinaw na bilin ni Soliman noong unang araw niya. "Bodega ko lang yan ng mga lumang gamit. Masyadong maalikabok." Ngunit ang dahilan ay hindi kailanman naging sapat para kay Sinag. Laging may kakaibang pakiramdam sa tuwing napapadaan siya roon. Isang lamig na, tila nanggagaling sa loob. Naglakad siya palapit dito. Ang bawat hakbang ay mabigat. Hinawakan niya ang malamig na doorknob. Nakakandado. Sinubukan niyang pakinggan kung may ingay sa loob, ngunit wala. Tanging ang kabog lamang ng sarili niyang dibdib ang kanyang naririnig. "Ano ba ang ginagawa mo, Sinag?" tanong niya sa sarili. Binigyan ka niya ng lahat. Dapat pagkatiwalaan mo siya. Ngunit isang pangalan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hiraya. Ang pangalang yon
ang nagtulak sa kanya. Hindi na ito tungkol sa tiwala. Ito ay tungkol sa isang pakiramdam na may isang buhay na nakasalalay sa kung ano ang nasa likod ng pintong ito. Pumunta siya sa pribadong pag-aaralan ni Soliman. Ang kwarto ay larawan ng kaayusan. Bawat libro ay nakaayos ayon sa kulay. Bawat papel ay nasa tamang lagayan. Nagsimula siyang maghalongkat. Ang mga kamay ay nanginginig sa takot na baka may magalaw siya sa pwesto. Binuksan niya ang mga drawer. Sinilip ang ilalim ng mga libro. Wala. Halos mawalan na siya ng pag-asa nang mapansin niya ang isang maliit at mabigat na kahon na gawa sa kahoy sa ibabaw ng mesa. Isa itong humidor para sa mga mamahaling tabako. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa ilalim ng mga tabako, nakatago sa isang lihim na kompartimento, ay isang maliit at antigong susi. Nanginig ang kanyang kamay nang kunin niya ito. Ito na siguro yon. Bumalik siya sa pasilyo. Ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang bawat tunog sa gusali ay tila isang babala na may paparating. Isinuksok niya ang susi sa seradura. Sakto. Pinihit niya ito. Ang tunog ng pag-click ng kandado ay tila umalingaw-ngaw sa buong penthouse. Dahan-dahan, itinulak niya ang pinto. Isang malamig at medyo maalimuot na hangin ang sumalubong sa kanya. May amoy ng pinaghalong pabango at alikabok. Ang loob ay madilim. Kinapa niya ang switch ng ilaw sa gilid ng pinto at binuksan ito. Ang kanyang hininga ay napigil. Hindi ito isang bodega. Ang kwarto ay malinis at maayos. Sa gitna ay may mga salaming estante, iluminado ng maliliit na ilaw mula sa ilalim na para bang isang museo. At sa ibabaw ng mga estante ay may mga kahon na gawa sa acrylic. Bawat kahon ay may lamang personal na gamit. Isang suklay, isang kwintas, isang libro, at sa harap ng bawat kahon ay may isang maliit na tansong plaque na may nakaukit na pangalan. Marianne. Isabella Clarice. Nanginginig siyang lumapit, binabasa ang mga pangalan. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na sa namumuong luha ng takot. Lumakad siya hanggang sa dulo ng isang estante at doon, ang kanyang mundo ay gumuho. Sa harap niya ay isang kahon. Sa loob nito ay isang pamilyar na hikaw na hugis paru-paro. At sa ilalim nito, sa tansong plake ay malinaw na nakaukit ang isang pangalan, Hiraya. Parang yelong umakyat sa buong katawan ni Sinag ang katotohanang nakaukit sa tansong plake. Hiraya, hindi ito isang ordinaryong bodega. Isa itong musoleo. Isang koleksyon ng mga buhay na kinitil. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Gusto niyang tumakbo, sumigaw, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig. Isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nag-udyok sa kanya na buksan ang kahon. Kailangan niyang malaman. Para kay maliksi. Para sa sarili niya. Ang takip na acrylic ay magaan. Ngunit para kay Sinag, tila sininagan ng 1,000 alaala ang bigat nito. Sa loob, kasama ng hikaw na paru-paro, ay isang laso para sa buhok at isang maliit na diary na nababalutan ng itim na leather. Nanginginig ang kamay ni Sinag habang inaabot ito. Ang amoy ng lumang papel at isang matamis, matagal ng pabango ang sumalubong sa kanya. Binuklat niya ang unang pahina. Ang sulat ni kamay ay maganda at pino. Si Soliman ang aking araw. Siya ang liwanag na gumising sa akin mula sa isang madilim na buhay. Bawat araw sa tabi niya ay isang biyaya. Kumunot ang noo ni Sinag. Binuklat niya ang sunod na pahina. Ibinigay niya sa akin ang lahat. Mga damit, alahas, isang tahanan na mas maganda pa sa aking mga pangarap. Paano ako makakabayad sa isang anghel na tulad niya? Sunod-sunod niyang binasa ang mga pahina. Lahat ay puno ng papuri kay Soliman. Ngunit may mali. Ang mga salita ay perpekto, masyadong perpekto. Tila isinulat hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa takot.
Tila isang script na kailangang kabisaduhin at isulat ng paulit-ulit. Nakakaramdam siya ng pagkasuklam. Habang ang kanyang daliri ay gumagapang sa isang pahina, may napansin siyang kakaiba. Ang ilang mga letra ay bahagyang mas madiin ang pagkakasulat. Sa ilalim ng ibang letra naman ay may isang napakaliit na tuldok na halos hindi mo mapapansin kung hindi mo tititigan. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Mabilis siyang kumuha ng isang resibo mula sa kanyang bulsa at isang ballpen na nakasabit sa gilid ng diary. Nagsimula siyang ilista ang mga letrang may marka. At nanlamig ang buo niyang katawan. Nagpatuloy siya. Ang kamay ay nanginginig na sa bawat letrang isinusulat. Te. Long. Patay. Ang mga salita ay tila mga suntok sa kanyang sikmura. Ang diary na ito ay hindi isang sulat ng pag-ibig. Isa itong desperadong sigaw ng saklolo mula sa libingan. Binuklat niya ang pinakahuling pahina na may sulat. Mas kaunti ang mga markadong letra dito. Tila isinulat ng nagmamadali. Nanginginig niyang isinulat ang mga ito. Ang kanyang mga luha ay nagsisimula nang tumulo sa papel. Pinagsama-sama niya ang mga letra at isang buong pangungusap ang nabuo. Isang huling mensahe, isang testamento. Papatayin niya ako tulad ng iba. Sabihin mo kay Maliksi, mahal na mahal ko siya. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat. Ang pag-asang baka nagkakamali lang siya. Ang munting pagdududa na baka may ibang paliwanag. Lahat ay nawasak ng brutal na katotohanang isinulat ni Hiraya. Napahagulhol si Sinag, ang diary ay yakap-yakap sa kanyang dibdib. Hindi na ito isang bagay, kundi ang huling hininga ng isang babaeng puno ng pangarap. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang tunog ang pumunit sa katahimikan ng penthouse. Ang tunog ng pagbukas ng pinto sa sala. Ang tunog ng mga yabag na pamilyar sa kanya. Umuwi ng maaga si Soliman. Isang alon ng purong takot ang humampas kay Sinag. Mas malakas pa sa kalungkutang naramdaman niya kanina. Ang diary ni Hiraya sa kanyang kamay ay tila nagbabaga. Ang mga yapak sa labas ay palapit ng palapit. Kailangan niyang kumilos. Ngayon na. Sa bilis na hindi niya akalain ay kaya niya, ibinalik niya ang diary sa kahon. Isinara ito at ipinatong ang takip na acrylic. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto na halos mabitawan niya ito. Pilit niyang pinakalma ang sarili. Ayusin mo, Sinag. Bawat detalye, sinubukan niyang alalahanin ang eksaktong posisyon ng kahon sa estante. 1 pulgadang pagitan mula sa katabi nito. Tama. Dali-dali siyang lumabas ng kwarto. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang lalamunan. Iniwan niyang bahagyang nakaawang ang pinto, tulad ng dati. Isinuksok niya ang susi sa ilalim ng isang paso ng halaman sa pasilyo at tumakbo siya patungo sa sala. Sakto. Pagdating niya sa dulo ng pasilyo, bumukas ang pinto ng elevator at pumasok si Soliman. Bit-bit ang kanyang leather briefcase. Mahal ko, sabi nito. Isang ngiti ng sorpresa ang gumuhit sa mukha nito. Akala ko natutulog ka na. Kinailangan ni Sinag na gamitin ang lahat ng lakas sa kanyang katawan upang pilitin ang kanyang mga labi na ngumiti. Isang ngiti na sana'y hindi magmukhang isang maskara ng purong sindak. Soliman, maaga ka yata. Sumugod siya para salubungin ito. 1 kilos na dati natural, ngunit ngayoy puno ng pagkukunwari. Niyakap niya ito ng mahigpit, hindi dahil sa pananabik, kundi para itago ang nanginginig niyang katawan at ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Namiss kita agad, sabi ni Soliman. Niyakap siya pabalik. Kaya minadali ko ang aking mga meeting. Bumitaw ito sa yakap at tinitigan siya. Ayos ka lang ba? Medyo namumutla ka? Oo. Mabilis niyang sagot. Umiiwas ng tingin.
Medyo masama lang ang pakiramdam ko kanina. Pero ngayong nandito ka na, okay na ako. Pinilit niyang maging normal ang lahat. Ipinaghanda niya ito ng maiinom. Ipinagpatuloy niya ang kwentuhan tungkol sa napanood niyang pelikula. Ngunit sa likod ng bawat salita, bawat ngiti, ang isip niya ay sumisigaw. Halimaw! Halimaw ang kaharap mo. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, ang bawat tunog ay tila 10 beses na mas malakas. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato, ang tunog ng pagbuhos ng alak sa baso. Nakaupo siya sa harap ng isang mamamatay tao, nakikipaggingitian, nakikipagtawanan. Hindi ka yata kumakain, pupunan ni Soliman. Ang mga mata nito ay mapanuri. May problema ba sa pagkain? Wala. Masarap, masarap, sabi ni Sinag. At mabilis na sumubo ng pagkain na tila abo ang lasa sa kanyang panlasa. Sa sobrang kaba, ang kanyang kamay ay nawalan ng kontrol habang inaabot ang baso ng tubig. Natabig niya ang kopitan ng alak at ang pulang likido ay kumalat sa puting mantel na parang dugo. Ay, pasensya na, sabi ni Sinag. Ang boses ay nanginginig. Tumayo si Soliman. Hindi ito nagalit. Sa halip kumuha ito ng isang table napkin at dahan-dahang pinunasan ang natapon. Aksidente lang yan, mahal ko. Huwag kang mag-alala. Ngumiti ito. Masyado kayatang tense ngayong gabi. Nakahinga siya ng maluwag. Siguro ay hindi nito nahalata. Pagkatapos ng hapunan, habang naghuhugas siya ng kamay sa banyo, tinitigan niya ang sarili sa salamin. Ang mukha na nakatingin pabalik ay isang estranghero, puno ng takot, desperado. Kailangan niyang makatakas. Paglabas niya ng banyo, naghahanda na si Soliman para matulog. Nakatayo ito sa harap ng malaking bintana, nakatanaw sa mga ilaw ng syudad, nakatalikod sa kanya. Lumapit si Sinag, pinipilit na maging normal ang kanyang kilos. Ngunit nang malapit na siya, biglang nagsalita si Soliman. Hindi pa rin lumilingon. Sinag, sabi nito, ang boses ay kalmado. Nangako ka sa akin na magiging tapat ka palagi, hindi ba? Kinilabutan si Sinag. Oo naman. Dahan-dahan itong lumingon. At sa pagkakataong ito, ang matamis na ngiti ay wala na sa mga labi nito. Napalitan ito ng isang kuryosidad na nakakakilabot. Lumapit ito sa kanya at sa bawat hakbang nito, napapaatras siya. Inabot nito ang kanyang pisngi at hinaplos ito ng marahan. Inilapit nito ang kanyang mukha sa tainga ni Sinag at bumulong. Ang bawat salita ay malamig at puno ng panganib. May bumabagabag ba sa'yo, mahal ko? Para kang may nakitang multo. Ang mga salita ni Soliman ay parang matatalim na yelo na tumusok sa pandinig ni Sinag. Ang kanyang hininga ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Alam na niya. Sa kung anong paraan, alam na niya. Ngunit ang instinct na mabuhay ay mas malakas. Ngumiti si Sinag, isang nanginginig ng ngiti. Multo? Ikaw talaga. Pagod lang siguro ako. Hindi kumibo si Soliman. Tinitigan lang siya nito. Ang mga mata ay tila sinusuri ang bawat sulok ng kanyang kaluluwa, hinahanap ang katotohanan. Pagkatapos ng ilang segundong tila walang katapusan, bigla itong ngumiti muli. Ang ngiting dati nakakakilig, ngunit ngayoy nakakapanindig balahibo. Kung sa bagay, sabi nito, matulog na tayo. Marami pa tayong gagawin bukas. Ngunit habang natutulog si Sinag o nagtutulog-tulugan, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Nang madaling araw, nang maramdaman niyang mahimbing na ang paghinga ni Sinag, dahan-dahang bumangon si Soliman. Walang ingay, parang isang anino. Nagtungo siya sa kanyang pribadong pag-aaralan. Hindi niya pinansin ang mga libro o ang mga papeles. Ang kanyang atensyon ay nasa isang bagay lamang, ang monitor ng CCTV.
Hindi niya kailangang tingnan ang buong recording. Alam niya kung saan titingin. Iprinograma niya ang security system na mag-alert sa tuwing may magtatangkang buksan ng pinto sa dulo ng pasilyo. Isang silent alarm na direktang nagpapadala ng notifikasyon sa kanyang telepono. Kaninang hapon, habang nasa kalagitnaan ng meeting, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang alert. At ngayon, pinapanood niya ang kumpirmasyon. Nasa screen si Sinag. Ang mukha ay pinaghalong takot at determinasyon. Habang sinusubukan ng susi sa seradura, pinanood niya itong pumasok. Pinanood niya itong buksan ang kahon ni Hiraya. Pinanood niya itong matuklasan ng lahat. Ang mukha ni Soliman ay nanatiling kalmado, ngunit sa loob niya, isang malamig na apoy ng pagkadismaya ang nagsimulang umalab. Sayang. Sayang na sayang. Siya na sana ang pinakaperpekto sa lahat. Siya na sana ang huli. Ngunit tulad ng iba, nagpakita rin siya ng depekto. Nag-usisa. Sumuway. Ang isang obra maestra na may lamat ay hindi na isang obra maestra. Isa na lamang itong basura na kailangang itapon o itago. Tumayo siya at lumapit sa pader kung saan nakasabit ang mga litrato. May isang bakanteng espasyo pa. Kinuha niya ang litrato ni Sinag at inilagay ito roon. Perpekto. Lumakad siya papunta sa pinto ng lihim na kwarto. Binuksan niya ito. Sa ilalim ng isang mesa sa sulok, may isa pang nakahandang acrylic box. Walang laman, walang pangalan. Hinihintay nito ang kanyang susunod na koleksyon. Nilapitan niya ito at hinaplos ang makinis na ibabaw. Oras na, bulong niya sa sarili. Oras na para ipreserba ka, aking Sinag, bago ka pa man tuluyang masira. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi ang assistant niya ang tinawagan niya ngayon, kundi ang pinuno ng kanyang personal na security team. Isang taong sanay sa mga trabahong hindi nangangailangan ng tanong. Miguel, sabi ni Soliman sa telepono. Ang boses ay flat at walang emosyon na lalong nagpapakita ng panganib. Sir? I-lockdown mo ang buong palapag. Walang pwedeng pumasok, walang pwedeng lumabas. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya, ngunit sumagot din si Miguel. Masusunod, sir. Walang dapat makaalis ng building ngayong gabi. Pagdidiin ni Soliman, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa natutulog na imahe ni Sinag sa CCTV monitor. Lalo na siya. Nagising si Sinag hindi dahil sa sikat ng araw, kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam. Isang lamig na bumabalot sa buong silid kahit na nakapatay ang aircon. Pagmulat niya ng mata, wala na si Soliman sa tabi niya. Ngunit ang presensya nito ay tila mas matindi pa, nakabantay sa bawat sulok. Bumangon siya. May mali. Ang katahimikan ay mali. Masyadong tahimik. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Nakita niya si Soliman sa sala. Nakaupo sa isang silya, nakaharap sa kanya. Hindi ito nakatingin sa TV o nagbabasa ng dyaryo. Nakaupo lang ito roon, naghihintay. Sa kanyang tabi, sa isang maliit na mesa, ay isang coil ng lubid at isang rolyo ng silver duct tape. Nang makita siya nito, ngumiti ito. Pero hindi na ito ang nangiti ng isang anghel. Ito ay ang nangiti ng isang demonyong pagod ng magpanggap. Gising ka na pala. Mahal ko, sabi nito. Ang boses ay kalmado na nakakakilabot. Tamang-tama. Mayroon tayong kailangang pag-usapan. Sa sandaling iyon, alam na ni Sinag na tapos na ang laro. Hindi na niya kailangang magpanggap. Ang tanging nasa isip niya ay ang sinabi ni Hiraya. Papatayin niya ako tulad ng iba. Hindi siya sumagot. Sa isang iglap, tumalikod siya at tumakbo. Sinag, huwag nating pahirapan ng isa't isa. Narinig niyang sabi ni Soliman sa likuran niya. Ang boses ay hindi pa rin nagbabago.
na para bang isa lamang itong laro. Ang kanyang destinasyon, ang pinto, ang tanging daan palabas. Ngunit pagpihit niya sa seradura, hindi ito bumukas. Sinubukan niya ulit. Nakalock, naka-double lock. Narinig niya ang mga yabag ni Soliman na papalapit. Lumingon siya, at ang takot ay napalitan ng desperasyon. Kailangan niyang lumaban. Kinuha niya ang isang mabigat na vase na gawa sa porselana at ibinato ito kay Soliman. Mabilis itong nailaga ni Soliman at ang vase ay nabasag sa sahig. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Hindi magandang asal yan, sabi ni Soliman. Ang ngiti ay unti-unting nawawala. Tumakbo si Sinag patungo sa kusina. Hinahanap ang kahit anong pwedeng gawing sandata. Mga kutsilyo. Nakita niya ang knife block. Ngunit bago pa man niya maabot ito, nahablot na ni Soliman ang kanyang buhok mula sa likuran. Napadaing si Sinag sa sakit. Ipinilit niyang kumawala. Kinakalmot ang braso nito. Sinisipa ang kanyang mga binti. Mas malakas ito. Pero si Sinag ay lumalaban ng may tapang na dulot ng takot na mamatay. Bitiwan mo ako, sigaw niya. Bakit ko gagawin yon? Sabi ni Soliman. Hinihila siya palayo sa mga kutsilyo. Sinira mo ang tiwala ko. Pumasok ka sa lugar na hindi para sayo. Naitulak siya ni Soliman at bumagsak siya sa sahig. Gumapang siya palayo, patungo sa pag-aaralan ni Soliman. Ito ang kanyang huling pag-asa. Telepono. Kailangan niya ng telepono. Pumasok siya sa loob at sinubukang isara ang pinto, ngunit naitulak na ito ni Soliman. Nagpambuno sila. Nakita ni Sinag ang telepono sa ibabaw ng mesa. Inabot niya ito, ngunit tinabig ito ni Soliman at nahulog ito sa sahig. Nabasag. Walang tutulong sa'yo, Sinag, sabi ni Soliman. Ang boses ay humihingal na sa galit. Tayo lang dalawa dito. Habang itinutulak siya ni Soliman papunta sa pader, ang mga mata ni Sinag ay desperadong naghahanap. At doon, sa ibabaw ng mesa, sa tabi ng mga eleganteng panulat, ay may isang maliit at simpleng bagay. Isang paper cutter, isang cutter na may matalas na talim. Sa huling onsa ng kanyang lakas, habang sinusubukan ni Soliman na itali ang kanyang mga kamay, sinunggaban niya ang paper cutter. Hindi na siya nag-isip. Itinarak niya ito ng buong lakas sa kamay ni Soliman na nakahawak sa kanyang braso. Isang sigaw ng sakit at gulat ang kumawala kay Soliman. Isang tunog na hindi pa naririnig ni Sinag mula rito. Isang tunog ng isang taong nasasaktan. Binitawan siya nito. Iyon na ang kanyang pagkakataon. Tumakbo siya palabas ng kwarto. Iniwan ang nagdurugong si Soliman. Muli siyang tumakbo patungo sa pinto. Umaasang sa gulat nito ay maiiwan nitong bukas. Pero sarado pa rin. Kandado. Sinag wala ng daan. Nakakandado ang pinto sa harapan niya at sa likuran niya. Naririnig na niya ang pagmumura at ang mabibigat na yabag ni Soliman na muling tumatayo. Napapalibutan siya. Isang daga na na-corner sa sarili nitong hawla. Ang kanyang mga mata ay desperadong lumibot sa paligid, naghahanap ng kahit anong pag-asa. At doon, nakita niya ito, ang naglalakihang mga bintanang salamin na bumabalot sa buong sala. Ang tanawin ng syudad sa labas, isang nakamamatay na bagsak kung tatalon siya. Ngunit hindi pagtalon ang nasa isip niya. Sa isang sulok ay may isang mabigat na floor lamp na gawa sa metal. Sa isa pang iglap ng desisyon, binuhat niya ito gamit ang lahat ng natitira niyang lakas. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Soliman. Naglalakad palapit. Ang isang kamay ay nagdurugo. Hindi siya sumagot. Itinaas niya ang lampara at ibinagsak ito ng buong puwersa sa salamin. Isang nakabibinging tunog ng pagbasag ang pumuno sa buong penthouse. Ang reinforced glass ay nagkaroon ng malaking lamat na parang sapot ng gagamba bago ito tuluyang sumabog palabas. Ang malakas na hangin mula sa itaas ay humampas sa loob
Nililipad ang mga papel at kurtina. At kasabay ng pagbasag ng salamin, isang mas nakabibinging tunog ang umalingaw-ngaw. Ang fire alarm. Isang matinis at walang tigil na tunog ng sirena. Maliksi kanina pa hindi mapakali si Maliksi sa kanyang taguan sa ilalim ng isang tulay malapit sa building. Hawak-hawak niya ang isang luma at basag na cellphone na ibinigay sa kanya ng isang kaibigan. Ilang oras na ang nakalipas, isang text message ang dumating. Mula sa isang numerong hindi niya kilala. 3 salita lang. Tulong. Penthouse. Soliman. Alam niyang kay Sinag galing ito. Ang teleponong yon ay isang lumang modelo na naiwan sa isa sa mga drawer. Isang bagay na itinuring ni Soliman na basura. Ngunit para kay Sinag ay naging isang lihim na koneksyon sa labas. Hindi siya nagdalawang isip. Hindi siya tumawag sa pulis. Sino ang maniniwala sa isang batang lansangan? Tumakbo siya. Tumakbo siya na parang hinahabol ng lahat ng demonyo sa lupa. Hinanap niya ang pinakamalapit na police patrol. Pulis! Pulis! Sigaw niya, humaharang sa sasakyan. Tulong! May babaeng kinidnap sa taas ng Alcaraz Tower. Papatayin na siya. Umalis ka dyan, bata. Sabi ng isang pulis, naiirita. Si Hiraya. Kilala niyo si Hiraya? Yung kapatid ko. Ganoon din ang nangyari sa kanya. Si Soliman Alcaraz ang may gawa. Sigaw ni Maliksi. Ang mga luha ay bumabagsak na sa kanyang pisngi. Pakinggan niyo ako. Parang awa niyo na. Ang kanyang desperasyon, ang pagbanggit sa pangalan ni Hiraya, isang nawawalang tao sa kanilang listahan, at ang pangalan ng isang makapangyarihang tao ay sapat na para makuha ang atensyon ng mga pulis. At sa sandaling iyon, ang sirena mula sa tuktok ng building ay nagsimulang tumunog. Nagkatinginan ang mga pulis. Sakay! Sigaw ng isa. Pinangunahan sila ni Maliksi. Alam niya kung saan. Palagi niyang alam. Sinag. Ang ingay ng alarma ay nakakabingi. Ngunit para kay Sinag, ito ang pinakamagandang musika sa mundo. Traidor! Umuungal si Soliman. Ang kanyang perpektong mukha ay nababalutan na ng purong galit. Wala na ang maskara. Ang halimaw ay ganap nang lumabas. Sumugod ito sa kanya. Sinubukan ni Sinag na umiwas, ngunit nahawakan nito ang kanyang braso. Nagpumiglas siya malapit sa nabasag na bintana. Ang malakas na hangin ay humahampas sa kanilang dalawa. Sa akin ka lang, sigaw ni Soliman. Sinusubukang kaladkarin siya palayo sa bintana. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na kalabog. Ang narinig mula sa pinto. Sunod-sunod, sinisira na nila ang pinto. Biglang natigilan si Soliman. Ang kanyang pagkakahawak kay Sinag ay lumuwag. Ang kanyang mga mata ay napuno ng pagkalito ng hindi paniniwala. Ang kanyang perpektong mundo, ang kanyang kontroladong espasyo ay sinisira. Sa isang malakas na pagsabog, bumukas ang pinto. Bumuhos ang mga pulis na nakauniforme. Ang kanilang mga baril ay nakatutok. Pulis! Bitiwan mo siya. Napatigil ang lahat. Si Soliman, nakatayo sa gitna ng sala, duguan ng kamay, hawak pa rin ang braso ni Sinag. Ang kanyang mukha ay dumaan sa iba't ibang emosyon, gulat, galit, at sa huli, isang nakakakilabot na pag-resign. Tapos na ang laro. Binitiwan niya si Sinag. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Habang pinoposasan siya ng mga pulis, ang mga flash ng kamera mula sa mga reporter na mabilis na nakaakyat ay nagsimulang sumilaw. Ang maskara ni Soliman Alcaraz, ang iginagalang na pilantropo, ay tuluyan ng nabasag sa harap ng buong mundo. Nangihinang napaupo si Sinag sa sahig, nanginginig. Tapos na, ligtas na siya. Isang paramedik ang naglagay ng kumot sa kanyang mga balikat. Habang ginagabayan siya palabas ng penthouse na minsan niyang tinawag na tahanan at naging bilangguan, ang kanyang mga mata
ay naghahanap. At sa gitna ng mga unipormadong pulis, nakita niya ang isang maliit na figura. Si Maliksi. Nakatayo roon. Ang mga mata ay namumugto, ngunit puno ng tapang. Nagkatinginan sila. Walang salitang namutawi. Habang isinakay si Sinag sa ambulansya, hinawakan niya ang kamay ni Maliksi. Mahigpit. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, sa gitna ng kaguluhan, nakahinga siya ng maluwag. Ang kanyang mga luha ay walang tigil sa pagpatak. Hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa paglaya. Lumipas ang ilang linggo na tila isang mahabang, malabong panaginip para kay Sinag. Ang kanyang pangalan at ang mukha ni Soliman Alcaraz ay nasa lahat ng balita. Ang kolektor ng anghel, iyon ang bansag sa kanya ng media. Ang bawat detalye ng kanyang krimen, ang mga kwento ng ibang biktima tulad ni Hiraya, ay unti-unting lumabas na yumanig sa buong bansa. Si Sinag ay nasa ilalim ng pangangalaga ng mga awtoridad, inilayo sa mata ng publiko. Ang kanyang mga araw ay puno ng mga pag-uusap sa mga pulis, psychologist at abogado. Paulit-ulit niyang isinalaysay ang kanyang kwento, bawat detalye, hanggang sa ito'y maging parang isang pelikulang pinapanood niya na lang, hindi na isang karanasang pinagdaanan. Ngunit pagsapit ng gabi, kapag mag-isa na lang siya sa ligtas na bahay na inilaan para sa kanya, bumabalik ang lahat. Ang amoy ng penthouse. Ang lamig sa mga mata ni Soliman. Ang tunog ng nababasag na salamin. Nagigising siyang sumisigaw. Basang-basa ng pawis. Hindi siya nag-iisa sa prosesong ito. Si Maliksi ay laging nasa tabi niya. Dinadalan siya nito ng pagkain mula sa labas. Kinukwentuhan ng mga nangyayari sa kalye. O minsan, tahimik lang silang uupo sa tabi ng bintana. Pinapanood ang paglubog ng araw. Sa presensya ng bata, nakakahanap si Sinag ng kakaibang lakas. Sa mga mata nito, nakikita niya ang alaala ni Hiraya at naaalala niya kung bakit siya lumaban. Isang araw, bumisita sila sa isang sementeryo. Sa isang simpleng puntod na walang pangalan, naglagay sila ng mga puting bulaklak. Dito inilibing ang mga labi ni Hiraya na natagpuan sa isa sa mga tagong ari-arian ni Soliman. Salamat, Ate Sinag, bulong ni Maliksi. Pinipigilan ang pag-iyak. Dahil sa'yo, nahanap namin siya. Niyakap ni Sinag ang bata. Dahil sa kanya at dahil sa'yo, lumakas ang loob kong lumaban. Isang hapon, dumating ang isang abogadong itinalaga ng gobyerno para sa kanya. May dala itong makakapal na dokumento. Sinag, sabi ng abogado, dahil sa matinding pinsalang moral at psikolohikal na idinulot sa iyo ni Mr. Alcaraz at bilang bahagi ng proseso ng korte, nag-utos ang hukom na i-freeze ang isang malaking bahagi ng kanyang mga ari-arian para ibigay sa iyo bilang danyos perwisyo. Ipinakita sa kanya ng abogado ang isang numero na nakasulat sa papel. Napakaraming zero, sapat na para bumili ng 10 penthouse na tulad ng pinanggalingan niya. Tinitigan ni Sinag ang numero. Hindi siya nakaramdam ng saya o ng kahit anong pananabik. Sa halip, naramdaman niya ang bigat ng dugo na kaakibat nito. Hindi ko ito kailangan, mahina niyang sabi. Ito ay karapatan mo, Sinag, giit ng abogado. Ito ang paraan ng batas para mabigyan ka ng hustisya. Hustisya. Tiningnan niya ang tseke. Pagkatapos ay tumingin siya sa bintana kung saan naglalaro si Maliksi sa labas. Ano nga ba ang hustisya para kay Hiraya? Para sa ibang mga biktima? Para sa mga batang tulad ni Maliksi na naiwang mag-isa sa mundo? Isang ideya ang dahan-dahang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na nagbigay sa kanya ng isang bagong kislap sa mata. Isang kislap na hindi dulot ng takot o kalungkutan, kundi ng isang bagong layunin. Kinuha niya ang ballpen at ang tseke. Tumingin siya kay Maliksi sa labas at sa unang pagkakataon,
Isang tunay at matatag na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito pera para sa akin, Maliksi, bulong niya sa sarili, habang ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa isang bagong determinasyon. Isa itong pagkakataon para kay Hiraya at sa mga katulad ninyo. Isang taon na ang lumipas. Ang hangin ay sariwa at ang sikat ng araw ay mainit sa balat. Nakatayo si Sinag Hilario sa harap ng isang bagong pinturang gusali. Ang gusali ay luma, ngunit inayos at binigyan ng bagong buhay. Sa itaas ng malaking pinto na gawa sa kahoy, isang pangalan ang nakaukit sa isang magandang arko. Kanlungan ni Hiraya. Hindi na siya ang sinag na puno ng takot at pag-aalinlangan. Ang kanyang buhok ay maikli na ngayon, mas praktikal. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng kaba, kundi ng isang kalmadong kumpiyansa. Siya ay nakatayo roon, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang tagapagtatag. Sa kanyang tabi ay si Maliksi. Hindi na siya ang payat at marungis na bata sa lansangan. Nakauniforme na siya ng malinis na polo shirt, isa sa mga unang residente ng sentro. Ang kanyang mga ngiti ay madalas na ngayon, at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa ng isang bata. "Handa ka na ba, Ate Sinag?" tanong ni Maliksi, nakatingin sa maliit na entablado at sa mga upuang inihanda para sa mga bisita. Ngumiti si Sinag at ginulo ang buhok ng bata. "Ikaw, handa ka na ba?" Ngayon ang araw ng formal na pagbubukas ng kanlungan ni Hiraya, isang sentro at pansamantalang tahanan para sa mga batang lansangan. Binuo ito mula sa dugong pera ni Soliman Alcaraz, ginawang isang simbolo na kahit sa pinakamadilim na pinanggalingan, maaaring may sumibol na kabutihan. Dumating ang mga bisita, mga social worker, mga opisyal ng barangay, at ilang mga mamamahayag na sumubaybay sa kanyang kwento. Dumating din ang pamilya ni Sinag, umiiyak sa pagmamalaki sa kanilang panganay na anak. Nang oras na para sa kanyang talumpati, umakyat si Sinag sa entablado. Tumahimik ang lahat. Tiningnan niya ang mga mukha sa kanyang harapan. At pagkatapos ay tumingin siya kay Maliksi na nakangiti sa kanya. "Maraming salamat po sa inyong pagdalo." Simula niya, ang boses ay matatag. "Marami ang nagtatanong sa akin kung paano ko nalagpasan ng lahat. Ang totoo po, hindi ko alam kung tunay na bang nalagpasan ko na. Ang isang sugat ay nag-iiwan ng pilat, pero natutunan ko na ang isang pilat ay hindi simbolo ng kahinaan." Huminga siya ng malalim. "Ito ay simbolo na ikaw ay nasaktan, pero ikaw ay gumaling. Simbolo na ikaw ay lumaban. Ang lugar na ito, ang kanlungan ni Hiraya, ay itinayo hindi mula sa abo ng isang trahedya, kundi mula sa lakas na natagpuan pagkatapos nito. Ito ay para sa lahat ng mga Hiraya na nawalan ng pagkakataong tuparin ang kanilang mga pangarap, at para sa lahat ng mga Maliksi na naririto pa, naghihintay ng pagkakataong mangarap muli." Pagkatapos ng seremonya, habang ang mga bata ay masayang naglalaro sa bagong bukas na hardin, umupo si Sinag sa isang bench sa ilalim ng isang puno. Lumapit sa kanya si Maliksi. "Siguradong masaya si Ate Hiraya ngayon," sabi ng bata. Tumingin si Sinag sa kalangitan. "Oo, Maliksi, sigurado ako." Ang huling eksena, si Sinag napapalibutan ng tawanan at sigawan ng mga bata. Kinuha niya ang isang libro ng mga kwentong pambata at nagsimulang basahin ito sa kanila. Ang sikat ng papalubog na araw ay tumatama sa kanyang mukha, at sa unang pagkakataon, sa loob ng isang taon, ang kanyang nangiti ay ganap na dalisay, walang bahid ang nakaraan. Natagpuan na niya ang tunay na Sinag, hindi ang kumikinang na yaman na inalok sa kanya, kundi ang liwanag na nagmumula sa pagbibigay ng pag-asa sa iba. Ang liwanag na nagmumula sa kanyang sarili.
At dito po nagtatapos ang kwento ni Sinag at ang madilim na lihim ni Soliman. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo iniligtas ng iba, kundi sa kung paano natin inililigtas ang ating mga sarili at ginagamit ang ating mga pilat upang maging kanlungan para sa iba. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata. Ang inyong suporta ang nagsisilbing inspirasyon sa amin. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakamahalagang aral na natutunan ninyo sa kwento ni Sinag? I-comment nyo lang po sa ibaba. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share sa inyong mga kaibigan. At kung hindi pa po kayo nakakasubaybay, mag-subscribe na po kayo sa ating channel para sa marami pang kwentong aantig sa inyong mga puso. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.